Ninyo? Masaya, may galak. Amen. No? Welcome po ang bawat isa sa atin sa ating pananambahan ngayong umaga dito sa Tabon 2, Kawit, Cavite. Para po sa ating scripture reading, kung meron po kayong banal na kasulatan, pwede pong tumayo ang lahat. Buksan niyo po ang inyong mga Biblia sa Psalms 150. Awit 150. Psalms 150, ganito po ang sinasabi. Praise the Lord! Praise God in His sanctuary. Praise Him in His mighty heavens. Praise Him for the acts of power. Praise Him for His surpassing greatness. Praise Him with the sounding of the trumpet. Praise Him with the harp and lyre. Praise Him with tambourine and dancing. Praise Him with the strings and flute. Praise Him with the clash of cymbals. Praise Him with the resounding cymbals. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Tayo sa daring manalangin. Pinupuri ka namin at sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin, o dakilang Diyos sa umagang ito. Salamat o Panginoon sa panibagong buhay at lakas. Salamat o Diyos sa nagdaang isang linggo na nilakaran namin na kaagapay ka namin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kalakasan, sa lahat ng biyaya, Panginoon. At sa umagang ito, amin pong aawitin ang mga awiting makakapagbigay lugod sa iyo, Panginoon. O Diyos, ipiling mo po ang iyong mga tenga sa dahon ito upang sama-sama kami magpuri para sa iyo, Panginoon. Sapagkat ikaw ay Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos ng pag-ibig at walang hanggan. Panginoon, sa umagang ito, akin pong dinadalangin ang anak mo na itatayo mo sa lugar na ito. O Panginoon, patuloy mo po siyang puspusin, Panginoon, ng iyong kabanalan. Linisin mo po ang kanyang mga labi at gawin mo po siyang malinis na daluyan ng pagpapala upang ang lahat ng makarinig ng salita mo, Panginoon, ay magkaroon ng biyaya. At sa mga kapatiran namin na wala pa, nawa, Panginoon Diyos, ikaw po ang mag-ingat sa kanila. Idako mo po silang ligtas at payapa upang sama-sama kami magpuri at magpasalamat sa iyo. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' mighty name we pray. Amen. At sa umagang ito, mga kapatid, aawit tayo ng may kasiglahan. Tingnan nyo na lang po dyan sa TV dahil hindi ko rin po alam ang mga wordings niyan. Sama-sama po tayong gamitin ang ating mga paa, ang ating mga kamay, ang ating mga katawan, mga labi, dila, para tayo ay patuloy na magpuri sa Panginoon. Praise on
Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Last song. Forever in your mind.
your word, your truth, hear my cry, my deep desire to know you are. In your name, I will lift my hands to the King. This anthem I praise, I bring heaven knows. I long to love you with all I am. In your name, I will lift my hands to the King. This anthem I praise, I bring heaven knows. I long to love you with all I am. I belong to you. Praise God, napakasarap magpuri sa Panginoon. Puho muna tayo. Sino daw ang dapat na mag-worship? Lahat ng may hininga. At ang desire natin ay to know more about God. At ngayong umaga mga kapatid, nasa panahon na po tayo ng pakikinig ng salita ng Diyos. Pero bago po yan, ipapakilala muna ni Pastor Edgar ang anak niya na gagamitin sa umagang ito. Magandang umaga po sa ating lahat. So, alam nyo, ang dapat na nandito si Ate Lenny. Totoo ba? Sabi ni Ate Lenny, ako na lang daw magpakilala. Okay. Nagpaalam lang ako sa iyo kasi yung usapan natin. No, ito po ay matagal na pong kaibigan ang ating guest speaker for today. Matagal na pong kaibigan ni Ate Lenny. No, siguro may 20 years na bang kakilala mo siya? Noon pa? Hindi naman. Okay. So, bago ko po ipakilala ang ating tagapagsalita ngayon, ay gusto ko pong patayuin ang kanyang may bahay at ang kanyang mga anak na walang iba, si Crea Dawal. Yan po ang may bahay ng ating pastor. Sige po, palakpakan po natin. Ba't ang lungkot natin? Okay. So, bago ko po tawagin si Pastor Dan, alam po ninyo kung si Pastor Jeff ay mayroong kaibigan, Pastor Don. At si Ate Lenny naman ay mayroong Pastor Dan. Pastor Dan Dawal. Siya po ay 2 weeks ko pa lang nakikilala. Si Ate Lenny po ang nagpakilala sa akin sa kanya na mamaya ko balita kung ano yung napag-usapan namin. Kaya akin na pong at siya po pala ay sa New Life. 24 years na po siya sa Alabang, New Life. Siya po ang alam ko pa lang na isa pa lang na gawain niya ay facilitator. Tama po ba? Siya po ay facilitator. Kaya mamaya marami po akong sasabihin sa inyo na malaking tulong. Kaya ngayon po ay aking tinatawagan si Pastor Dan bilang tagapagsalita po ngayon. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po yung nagagalak at set ko lang yung timer. Pag tayo mag-overtime. Baka hindi ako ma-invite ulit eh. Pag visitor, walang limit. Okay. Tama po si Pastor Edgar at matagal ko nang kakilala to si Nanay Lenny, Sister Lenny. Actually, nakakatawang story is way 2012, no?
2012 ay meron po tayong gawain. Simula tayo ng gawain dito sa Kawit. And ang nakakatuwa is, dumami naman. Meron mga kapatiran dyan. So, may mga village dyan. Tapos nag-start sa bahay ni Ate Lenny. And nakakatuwa yung ginawa ni Lord kasi dumami tayo, no? Just so happen lang na tinatawag ako ni Lord sa ibang lugar. Napunta ako ng Quezon City, kung naalala niyo, 2016, 2017. So sabi ko sa kanila, maghanap na kayo ng ibang church. Kasi outreach nga lang ito, and kahit mga nasa 20, 30s na kami, pinag-pray ko naman maigi. And sabi ko sa kanila, may mga kaibigan naman ako, pastor, dito sa mga paligid, ano naman kayo. So yung iba, nasa Bacoor na iba, di ba? Merong church doon. Yung iba dito sa Binakayan, sa Imus yung iba. Tapos si Lenny nandito. Actually, itong sa kabilang church, di ba? So, sabi ko, well, praise God. Nakakatuwa naman. Nagpapatuloy kayo sa Panginoon. And now, last year, tinatawagan ako ni Lenny. Pastor, tulungan mo kami dito, ganito. Sabi ko, matagal ko na kayong binilin sa parang ganon. Binilin ko na kasi mga, saka lumalago na naman kayo eh. So parang, what's the point? So, tapos tinatawagan pa ako ni isa, ni Brother Dado. So habang nagpe-pray ako, sabi ko, Lord, bakit ganon? Ba't ako, tinatawag ulit dito? O sabi ko nga yung pastor mo, sabi ko din Lenny. Kasi nga, okay naman yung pastor mo. Bakit So, anyway, to cut the story short, nag-usap kami ni Pastor Edgar. It just so happened pala na kailangan talaga ng support. And nakakatuwa kasi itong Kawit, matagal na namin pinagpipray na wala pa yung mga rito, establishment, wala pang building, wala pang mall. Talagang sabi ko nga, Lord, bakit ganon? Bacoor, umaasenso. Pagdating mo ng Tansa, umaasenso. Yung Kawit na nasa kalagitnaan, walang asenso. So pinagpipray namin itong lugar na to. Si Jericho, walk kami, hanggang ngayon, nakikita na namin yung bunga, and ito talaga yung testament na kapag hiniling natin sa Panginoon, di ba? Nag-pray tayo. Kasi ano sabi ni Jesus sa prayer niya, di ba? Pray this way, di ba? Sabi, Our Father, who art in heaven, hallowed be your name, your kingdom come on earth as it is in heaven. So, ibig sabihin ko, ano yung nasa langit, yun ang pinagpe-pray natin ng maisa lupa. Amen? So, yun po, good morning ulit sa inyong lahat. And ako po ay atasan ni Pastor Edgar nga na mag-preach. And sabi ko sa kanya, sige, let's pray, let's ask the Lord. And ayun, dito tayo ngayon. So, yun, nabit niyo na yung aking may bahay at yung 3 kong anak. Anniversary month namin ngayon. Praise God sa pagkilos niya sa aming buhay. Kami ay nagpapatuloy sa Panginoon, papatuloy sa isa't isa. And desire ng Panginoon na mag-flourish ang mga marriages. Amen? Kunin ko lang yung aking adapter saglit. Baka malobat. Kayo ba excited ngayong araw na to? Amen! Parang meron kayong ini-expect na hindi ko maintindihan kung ano. Pero I'm hoping na ang expectation natin ay nasa Panginoon. Amen? Hindi sa tao. Amen? Hindi sa tao. Kundi kay Christ. Expectation natin ay sa Panginoon. Dahil kami mga tao, kaming mga nakatayo rito ay instrumento lamang ng Panginoon. Amen. Amen? So, lahat ng papuri ay sa Panginoon. So, ready na ba kayo sa salita ng Diyos sa umagang ito? Kayo ba'y pumupunta sa church na parang meron kayong attitude ng expectation? Ano yung attitude ng expectation? Hindi po bang pupunta ka sa lugar, meron kang ini-expect, meron kang inaasahan? Amen. Diba, hindi po bang papasok ka sa company, nag-a-apply ka ng trabaho, dala-dala mo yung resume mo, meron kang expectation. Ang expectation mo ay matanggap, di ba? Tama? Amen. Di ba? Ikaw ay nanliligaw, di ba? Dala-dala kang bulaklak. At pag binigay mo, meron kang expectation na o tanggapin man lang, di ba? Kahit hindi pa sagutin, pero tanggapin man lang, di ba? So, meron tayong expectation. So, hopefully, tayong lahat ngayong umaga ito, meron tayong expectation.
na meron tayong mapupulot mula sa Panginoon. Amen. Amen. At yung mapupulot natin sa Panginoon ay kanyang mga salitaan. Sabi sa Bible, heaven and earth may pass away, but my words will never pass away. Ibig sabihin, gumuho man ang mundo, ano man mangyari sa ating kapaligiran, yung salita ng Diyos ay mananatili. Amen? Amen. Amen. So, alright. I-ano na natin itong slideshow. Ayan. So, teka, bakit nag-play yun? May nagpe-play. Teka lang ha. Dito ata yun sa aking... Saan yun? Spotify. Okay, patiwan natin. Daming apps eh, sorry. Alright. Psalm chapter 92, verse 12. Pwede po tayo lahat tumayo sa presensya ng Diyos sa pagbasa ng ating opening verse. Psalm 92 verse 12, the righteous shall flourish like a palm tree. He shall grow like a cedar in Lebanon. Those who are planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. They shall still bear fruit in old age. They shall be fresh and flourishing, to declare that the Lord is upright, He is my rock, and there is no unrighteousness in Him. Panginoon, salamat sa umaga ito. Patuloy ka naming tinataas at tinadakila. Ikaw lamang ang maluwalhati. Ikaw ang star sa umaga ito, Panginoon. At ako lamang ay gamitin mo bilang instrumento ng pagpapahayag ng iyong salita. At Panginoon, lahat kami, ang puso namin ay bukas upang makinig at matuto mula sa iyong banal na Espiritu. Salamat sa oras na to, sa araw na to, ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede na po tayo upo. So, ang topic ko sa araw na ito is made to flourish. Made to flourish. Sa Tagalog, ginawa para yumabong. Hindi yumabang ha. Yumabong. Sabi mo sa katabi mo, yumabong. Okay? Sabi mo sa katabi mo, participation. Yumabong. Okay? Yumabong meaning kasi mabunga. Okay? Okay, lumago. Okay, nakikita niyo yung background dyan, yung daming bunga, no? So, ito yung plano ng Panginoon sa atin. God has designed us to flourish. Okay? We are made to flourish. And bago ako magpatuloy sa message is, meron muna ako tatlong bagay na gustong ihayag sa inyo na kailangan nating maunawaan pagdating sa ating buhay sa Panginoon. Amen? So, number one, ang kailangan natin maintindihan, ang salita ng Diyos, ang final authority sa ating buhay. Nag-agree ba kayo dyan? Amen. O baka optional ang salita ng Diyos? Di ba? Buksan niyo mga Bible niyo sa second opinion. Walang ganun, walang second opinion sa Bible. Okay? Ang salita ng Diyos ang final authority. Meaning to say, kapag tinignan natin sa babasa tayo ng Bible, tapos parang tinatamaan ako nun ha. Diba? Wala tayong ibang gagawing aksyon, kundi iayon natin yung buhay natin sa salita ng Diyos. Bakit? Kasi nga, kailangan nating ma-realize na ang plano ng Panginoon, higit yan sa ating isip. Diba? Sabi sa Isaiah yan, 55, for my ways are higher than your ways, my thoughts higher than your thoughts. Diba? Mas mataas talaga yung plano ng Panginoon at ang plano ng Panginoon ay nakalatag na yan, hindi ka pa pinapanganak. Hindi ba kayo natutuwa doon? Nakalatag na. Ibig sabihin nun, hahanapin mo na lang kung anong plano ng Diyos para sa buhay mo at lalakaran mo yun. At nakikita yan sa salita ng Diyos. At ang plano ng Panginoon, ang sabi sa Jeremiah 29:11, these are my thoughts and plans towards you, says the Lord. Plans to what? Prosper you and not to harm you. Plans to give you a hope and a future. So yung plans ng Panginoon sa iyo ay maganda. Di ba? Ayaw ng Panginoon na lumakad tayo sa ating buhay na parang hindi natin alam yung direksyon natin. Di ba? Nakakita tayo ng mga bulag, di ba? Yung mga naglilimos dyan or whatever. Di ba? Kailangan nila ng
ng stick para malaman nila yung direksyon. Diba? Ang salita ng Diyos, binigay para magkaroon tayo ng direksyon. Ng parang mapa. Diba? Alam mo yung pupuntahan mo, kasi nga meron kang mapa. Ngayon meron tayong Waze, diba? Advance na tayo eh. Meron tayong Google Maps. May Waze tayo. So pipindutin mo na lang yung destination mo and click start. Alam na, tuturo sa'yo kung ano yung dadaanan. Di ba? Iiwasan mo yung mga traffic or whatever. Basta, ang point nun is makakarating ka sa iyong destination. Amen? Amen. So, ang salita ng Diyos, ang final authority. Meaning to say, kapag sinabi ng salita ng Diyos, eto gawin mo, ano sasagot natin? Next time, Lord? O, Amen, Lord. Di ba? Amen, Lord. Kasi nga, sabi sa Bible, if you are willing, sa Isaiah chapter 1, if you are willing and obedient, you will eat the good of the land. You have to be willing and obedient. Amen? So, kailangan natin ma-establish the Word of God is the final authority of our life. Number 2 is, hindi ka pwedeng pick and choose sa salita ng Diyos. Anong ibig sabihin ko ng pick and choose? Namimili ka kung ano ang gusto mo. Di ba? Gusto mo yung, pag sinabing pray, without ceasing, amen, gagawin ko yan, Lord, susundin ko yan. Pero kapag sinabi ng Panginoon, magpatawad ka, ay teka, Lord, masama pa yung kapatid ko na yan, hindi ko pwedeng patawarin. That's pick and choose. Tahimik kayo ngayong umaga. Alam niyo mga kapal, pinag-pray ko, humingi ako sa Lord ng message at ito binigay ng Panginoon. So, pasensya na po. Ako po ay bigay lamang ng mensahe. So, hindi ka pwede pick and choose sa salita ng Diyos. Pag pinasa mo yung salita ng Diyos, meron tayong attitude na, Lord, ano yung mensahe mo sa akin ngayong araw na ito na nagbabasa ako? Buksan niyo po ang aking puso at isipan para tanggapin ang iyong salita at ito'y may tanim sa aking puso at mamunga. Amen? Ganun yung ating attitude pagdating sa salita ng Diyos. At yun nga, hindi pwede na porket contradictory sa ating lifestyle, ay, huwag mo na yan. Pero ito, dahil natatanggap natin, okay lang. Hindi tayo pwedeng ganon sa salita ng Diyos, picking and choosing. Diba? Cherry picking, hindi pwede yun. Tatanggapin natin yung salita ng Diyos sa ating buhay at yun ang ating lalakaran. Number 3, Jesus is not your favorite. Okay? Ano sabihin ko nito? It's not your favorite, He is your Lord. He is your only one, not favorite. What if lang so ako'y married, no? Hindi lang married, happily married. So what if, no? And this is hypothetical, gusto ko lang linawin. What if, sabihin ko sa misis ko, babe, alam mo namang favorite kita. And, pero, okay lang ba? Like, once a year, gusto ko lang i-meet yung crush ko nung college. Magde-date lang kami saglit. Once a year. Favorite naman kita, pero once a year, bigyan mo ako ng isang araw lang. Kasi di na kami nagkikita, parang nami-miss na daw niya ako, gano'n. Ano kayo sabihin sa akin na miss ko? Miss ko. Sama nga ng tingin. Di ba? Nakukuha niyo ba yung point ko? Hindi si Jesus ay hindi favorite mo. Out of the many favorites na gusto mo. He is Lord of your life. Naintindihan natin yon? Hindi pwedeng na, Lord, alam mo yung favorite kita, pero panonoorin ko pa to. Or whatever gagawin ko pa to. Di ba? Hindi pwede yun. Gets mo natin? So, tatlong bagay na gusto kong i-point out lang bago tayo magpatuloy na yun nga, salita ng Diyos ang final. Pag sinabi na salita ng Diyos, Amen, Lord. Hindi na next time, Lord. Hindi next time. Amen. Hindi ka pwede pick and choose sa salita ng Diyos and Jesus is not your favorite. He is your Lord. Kaya nga, di ba? Tanggapin natin ang buong puso. Ang pasakop tayo sa Panginoon. Kasi nga magandang plano ng Diyos para sa atin. Kailangan natin ma-realize yun. Amen. Nung ako'y nasa college, sabi sa akin ng kaibigan ko, tiba yung buhay mo, buhol-buhol, ang gulo-gulo. Kasi nga, si Jesus ang hindi Panginoon ng buhay mo. Hayaan mo na siya maging driver ng buhay mo. Diba? So pag siya yung driver ng buhay mo, ibabangga ba niya yung sakyan? Hindi. Hindi. Diba? Kung titignan natin yung karakter ng Panginoon, kailangan natin maintindihan ang karakter ng Panginoon. Diba?
Hindi porket nabasa natin sa Book of Job na si Job ay nagkasakit and all that. Ibang mensahe yun, kaya gusto ko ituro din sa inyo. Hindi porket nakita natin doon ay dapat danasin din natin. Tahimik ko. Parang may mababago sa kaisipan natin araw na ito. Amen. So, kailangan natin maisip na ang plano ng Panginoon, yung character ng Panginoon, consistent yan all throughout Scripture. Amen? So kapag nagpasakop tayo sa Panginoon at tinuro ng Panginoon sa atin yung plano niya, sino hindi magpapasakop sa Panginoon kung yun ang plano niya para sa iyo? Amen? So back to what we were discussing, the righteous shall flourish. We are made to flourish. Etong disenyo ng Panginoon, God has designed us to flourish. Like a palm tree, he shall grow like a cedar in Lebanon. Those who are planted in the house of planted. Sino yung planted? Nakatanim sa lupa, hindi nakatanim sa paso. Okay ba yun, ha? Planted sa lupa, sa planted sa paso. Planted sa paso, yung naililipat mo yung halaman. Pero yung halaman, pero yung halaman na nasa paso, lalago ba sa maximum potential niya? Hindi gaano, di ba? Bakit? Kasi nga nakapaso, yung ugat ay paikot-ikot lang sa paso. Nakakita na ba kayo noon? Nung nilipat nyo yung nasa paso, nabasag yung paso, nakita nyo sa mga ugat ay paikot-ikot lang. Hindi lumalalim, hindi lumalago. Ang disenyo ng Panginoon sa isang halaman ay yung ugat niya lalalim at lalago. Okay? Bukod sa nagpo-provide ng strength yan sa halaman, stability, naghahanap pa yan ng nutrients sa lupa. So mas lumalaki yung halaman. Ganun din, example ito, planted in the house of the Lord. Hindi ka palipat-lipat ng church. Amen. 24 years na ako sa New Life. And kaya naman ako napunta sa church na yun kasi nga nag-pray ako eh. Kasi yung church na kung nasaan ako matin, yung time na yun ay morning service na, parang ito. Ang pasok ko sa Pizza Hut. Sa Pizza Hut ako nag-work dati. That was like 24 years ago. 9 o'clock, ay 8 o'clock to 5, pasok ko. So, pizza boy ako. So, paglabas ko ng work, di na ako nakakatin ng church. So, 1 month na ako di nakakatin. Sabi ko, Lord, bigyan mo naman ako ng church. Ayun, naglalakad ako, pauwi sana. Sabi ko, hanap ako ng church, may 5:30 service. Ayun, nakita ko yung New Life. And from there, okay na. Dire-diretso na yung buhay ko. Na-plant na ako sa church. Doon pa rin nakilala ang misis ko. And nandun na rin yung mga anak ko. So, it's an amazing journey. But you have to be planted in the house of the Lord. You will flourish in the courts of our God. You have to be planted. You have to make a decision sa life mo na dito ako mapaplant. And we could be telling different stories pa, but ibang message yun. Verse 14, they shall bear fruit in old age. Mamumunga ka pa rin. Sino yung mga seniors mo dito? You shall still bear fruit. Hindi sabihin magkakaroon ka ng baby, but ibig sabihin your life is gonna be fruitful. Fruitful. Meaning to say, namumunga yung buhay mo. Meron ka mga naaabot, di ba? May nabibless, yung buhay mo is a blessing to others. What's the purpose? Verse 15. Bago ang punta ng verse 15, ito pa yung isang description. They shall be fresh and flourishing. Yun ang mga katabi mo. Hindi mo kung fresh pa. Fresh na fresh. Fresh pa. Umaga pa eh, no? Umaga pa. Fresh and flourishing. Okay? To declare, there is a purpose. Okay? There's always a purpose for this flourishing. Okay? Kaya kami ni-bless ni Lord is for a purpose. Hindi lang yan para sa'yo. Okay? The blessing of the Lord, okay, pinagpapala ka ng Panginoon to declare that the Lord is upright. Para makita ng mga tao na ang Diyos mo, na pinagsisilbihan mo, ay upright, matuwid. Ano sabi sa Matthew 6:33? Seek ye first the kingdom of God and all His righteousness, and all of these things shall be added unto you. Amen? Amen. So pag nakita nila na upright ang Panginoon, at nakikita nila yung buhay mo, na testimony, ang testament sa kabutihan ng Diyos, sasabihin nila, ay, okay yan ah. Kanino ka bang nakakonekta? Diba? Ganun naman lagi yun eh. So it's an opportunity for you to share and tell them about the goodness of God. The other day, nandun ako sa gasolinahan. Meron akong katransaction.
So, just by parang normal na usapan, napunta kami sa Bible, napunta kami sa goodness ng Panginoon. Doon mismo sa gasoline station, tumanggap siya sa Panginoon. Hindi ko naman plano na patanggapin sa Panginoon. Hindi ko naman plano na kausapin. Ang transaction namin ay business. Pero, alam mo yun, napunta doon. Kasi nga, nakikita niya. Nakikita, customer gain. So, this is the purpose. Jeremiah 17. Blessed is the man who trusts in the Lord. Bago tayo punta ron. Verse 17. Blessed is the man who trusts in the Lord, and whose hope is in the Lord. For he shall be like a tree planted by the waters, which spreads out its roots by the river, and will not fear when heat comes. But its leaf will be green, and will not be anxious in the year of drought, nor will cease from yielding fruit. Isa na namang example of flourishing. Isa na namang example na sa Bible na kung sino man nagtitiwala sa Panginoon, ang pag-asa niya ay nasa Panginoon, para siyang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng tubig. Eh, ano mangyayari sa kanya? Dahil nga nakatanim sa tubig, he will not fear when heat comes, kahit mainit, hindi siya natatakot. Its leaf will be green. Di ba? Nakakita na ba kayo ng puno na, na kulay brown yung dahon? Ibig sabihin na wala ng tubig, di ba? Pero ito nakatanim. Its leaf will be green, will not be anxious in the year of drought. Kahit yung nangyayari sa kapaligiran ay parang wala tayong nakikitang pag-asa. Pero dahil ang tiwala natin ay nasa Panginoon, amen, yung ating buhay ay patuloy na magiging green. And hindi tayo anxious, hindi tayo nag-worry kung ano mangyari sa future. Especially mga kabataan dito, hindi ka nag-worry. Ano ba, natatakot ako kasi baka hindi ako makagraduate ng college, hindi ako magkaroon ng trabaho, hindi ka anxious kasi alam mo na may plano ang Diyos para sa buhay mo at alam mo, base sa salita ng Diyos, kung ikaw ay nagtitiwala sa Kanya, siya ang bahala sa iyong future. Amen? Mga kabataan, di ba? Amen ba? Amen ba? Amen. Kasi naging kabataan din ako eh. Napakahirap namin, growing up. Nakatira kami sa tabi ng ilog. 6 kami magkakapatid. Ang daming factors para hindi ako makatapos ng college. Pero nakatapos ng college sa biyaya ng Diyos. Dahil mabuti ang Panginoon. Hindi ako kailangan magbenta ng drugs. Hindi ko kailangan ibenta yung katawan ko. Sino kayo bibili? Hindi ko kailangan gumawa ng illegal na bagay. Di ba? Pinagkatiwala ko lang yung buhay ko sa Panginoon. Sabi ko, Lord, ikaw bahala sa buhay ko. Mabuti ang Panginoon. Nag-graduate ako ng college. Ngayon, meron akong 3 business na katiwala ng Panginoon. Mabuti ang Panginoon. Kaya huwag mo i-fear ang future sa mga kabataan ngayon. Huwag kang matakot na ang Panginoon ay hindi kikilos sa buhay mo. Ipagkatiwala mo yung buhay sa Panginoon and ikaw ay yayabong. Okay? Lalago. Amen? So, ang question ko ngayon, mga guys, bakit yung ibang mga tao, especially mga Kristiyano, o matagal nang nakakilala sa Panginoon, ay parang hindi na-experience yung ganitong fruitfulness. Ano ba itong, Lord, paano ba yan? Bakit na lang lagi ako naghihikahos? Bakit lagi na lang ganito, ganyan? Bakit, Lord, ganyan? So, ang dami nating questions. And minsan, nangyayari sa atin, ipinapalitan natin yung salita ng Diyos base sa ating mga experience. Hindi pwede na i-define natin ang Panginoon based on our experience. Our definition of who God is should always be based on the Word of God. Hindi porket naghihirap ka ngayon ay hindi na mabuti ang Diyos. Ang Diyos ay mabuti kasi nakasulat yung salita ng Diyos. Diba? Sabi ni Jesus in John 10 verse 10, the thief comes only to what? Only to steal, to kill, and to destroy. I came, sabi ni Jesus, to bring what? To give you what? Life. Life. Yung pag tinignan mo yung Greek word ng life is zoe. Ibig sabihin yung life to the full. Sa Amplified Version, to give you life in abundance to the full until it overflows. Bakit overflowing? Kasi hindi lang para sa'yo. Yung pagpapala ng Panginoon, hindi lang para sa'yo, para rin sa iba. Huwag tayong mga sakin. Pag pinagpala tayo ng Panginoon, para rin yan po sa iba. Amen. Yung mga tayo sabihin mo, para din sa'yo. Para din sa'yo yung blessing ko. Amen? Amen. Kailangan nag-overflow. So pag hindi nag-overflow, there's something wrong. So bakit gano'n, no?
So one of the things na nakita ko sa aking buhay Kristiyano, na-observe ko, kasi ako rin po ay counselor sa mga youth, and ngayon sa church kami ay facilitators, and marami kaming mga kina-counsel, and may mga dinidisciple kami. One of the things na nakikita namin over these years is merong identity issue. Ano yung identity issue? Hindi mo ba parang hindi mo alam kung sino ka? Hindi mo nalilito ka. Ano ba ako? Lalaki ba ako, babae? Hindi lang yung identity issue na yan. Ha? Yung identity issue, meaning to say, bilang Kristiyano, meron kang pagdududa. Kung ano yung ginawa ng Diyos sa buhay mo, ano yung nakasulat sa salita ng Diyos, at kung sino ka sa Panginoon. This is a real problem sa church. Hindi natin kilala kung sino talaga tayo. We're focused more on tradition versus the Word of God. Traditions change over time, but the Word of God does not change. Identity issue. Identity issue. Sabi sa Romans chapter 12, verse 1, "And so, dear brothers and sisters, I plead to you to give your bodies to God because of all He has done for you. Let them be a living and holy sacrifice, the kind He will find acceptable. This is truly the way to worship Him." Verse 12, "Do not copy the behavior customs of the world, but let God transform you into a new person by changing the way you think." Let God transform you into a new person by changing the way you think. Ito yung una nating kailangan mabago. Ating pag-iisip, the way we think, the way we see God, the way we look at scriptures, the way we understand. Kailangan mabago to, kasi kapag hindi nabago yung isip natin, meron tayong problem. And I've seen it over the years. Mula nung ako'y kabataan pa, hanggang ngayon nakikita ko, ito pa rin yung problem na maraming Christians. And the devil is always like that. Ang gusto ng kaaway, manatili kang lito-lito. Na hindi mo alam ang direksyon mo, na hindi mo alam ang purpose mo, na hindi mo alam kung pagkakatawag ng Diyos para sa iyo. Yun talaga ang nais ng Panginoon, ang kaaway para sa buhay mo. Malito ka. Di ba? Kasi the enemy is the author of confusion. Confused. Mas gusto niya confused ka. Kaya ano yung propaganda na pinapakita ng dito sa ating paligid, di ba? 8 years old, pwede ka na mag-transition. Sa US to sa US. Bibigyan ka na ng puberty blockers na hindi lumabas ang iyong pagiging lalaki o babae. Kino-confuse na ng kaaway at an early age because the devil doesn't want you to walk in your destiny. The devil is out to destroy that destiny, bata pa lang. Hindi natin papayagan yun. Amen? Amen. Kaya nga may mga gawain tulad ito, para habang uma-attend ka, natututo ka, di ba? Ito pala plano ng Lord sa buhay ko. There's a reason bakit ka pinanganak na lalaki. Amen? There's a reason bakit ka pinanganak na babae. Tie up yan sa destiny ng Panginoon para sa iyo. And the devil doesn't want you to walk in that destiny. He wants you confused. That's why we have to change the way we think. Especially pagdating sa pagiging flourishing, pagiging mayabong. Again, sabihin nyo nga, mayabong. Mayabong. Okay? Hindi mayabang, mayabong. Sabihin ng flourishing, fruitful, sagana. Okay? Sagana. Hitik sa bunga. Ano ba yung ng flourishing? So, nais ng Panginoon yan. And kailangan mabago yung ating isipan, paano natin makikita yung buhay natin as we are supposed to flourish. May story sa Bible, nakikita niyo dyan, yung feeding of the 5,000. Ito lang yung miracle sa Bible na present sa lahat ng Gospels. Pag inisip mo, bakit yan? Feeding of 5,000. Bakit hindi walking on water with Jesus? Bakit hindi yung pag-raise ni Lazarus sa dead? Di ba? Ang daming miracle sa Bible. Bakit yung feeding of the 5,000? Lahat na, pag tinignan Matthew, Mark, Luke, and John, yung story na yan ay nasa lahat ng Gospels. Yan lang. Yung story lang na yan. Walang ibang miracle sa Bible na na-present sa apat na books in the Gospels. That's the only miracle. Bakit? Ibig sabihin ba na lagi ba tayong magugutom? Ibig sabihin na? Hindi. Pag tinignan nyo yung miracle na yan,
This just shows you how God operates. Ano tong story na to? Doon sa hindi pa nakakabasa nito, ito yung time na si Jesus ay naglalakbay doon sa area na yan. And magdidilim na. Gagabi na. Di ba kung kayo ay nasa labas at walang mga kabahayan, di ba nakapunta na sa probinsya, alas 5 pa lang madilim na. Di ba? Dito kasi sa atin, pumunta kayo sa labas sa may ano yung mall yan? Yung local mall, Robertson Mall ba yan? Yung mga mall na nandyan, alas 11 ng gabi, buhay na buhay pa yung mga tao. Pero sa probinsya, alas 5 pa lang, patulog na yung mga tao or nag-tone down na. So sabi ng mga disciples kay Jesus, pauwiin na natin sila. Okay? Let us send them away so that they can buy food. Di ba? Sabi ni Jesus sa mga disciples niya, no, you give them something to eat. Oh, teka Lord, teka. You give them something to eat. 5,000 yung mga yan. Not counting women and children. Ibig sabihin na 5,000 puro lalaki yung binilang. So pagkasama niya, misis niya, kasama isang anak, ilan lahat itong mga to? 21,000. Times 3. It could be like as low as 12,000 to 21,000. 21,000, sabi ng mga disciples, Lord, kahit isang taong sweldo, hindi tayo makakabili ng pagkain na para mabigyan lahat. Pauwiin na natin sila. So sabi ni Jesus, ano bang meron kayo dyan? Ay, meron lang kaming 5 loaves and 2 isda. Kaya what are these among so many? Nakita na ba kayo ng 5 tasty? Sabi natin tasty bread. Oh. Marami na yun, ha? Or 5 Spanish bread. Kasi siguro tao lang ng bata yun. No? Kaya binibenta niya, whatever. 5 loaves and 2 fish. Para sa isang tao lang yun. What are them among so many? Sabi ni mga disciples niya. Sabi ni Jesus, give them to me. So when he took the bread, okay, he looked up. He did not look at the situation. He did not look at the lack. He did not look at the people. He did not look at the problem. He looked up. Maraming beses sa buhay natin, nakatingin lang tayo sa problema, nakatingin tayo sa sitwasyon, yung sa pagkukulang natin, at nakakalimutan na natin tumingin sa taas. Dahil nasa taas ang Biyaya. solusyon. He looked up. Kaya minsan yung mata natin, huwag natin ituon sa sitwasyon, sa problema, sa kakulangan. Ituon natin ang ating isipan, lalo yung mata natin nakatuon sa Panginoon. Amen? Amen. Hindi siya nagtingin sa ano. So he looked up. Ano ang sabi niya? And he blessed. Sa Greek word is eulogeo. Ibig sabihin ng word na yun, he blessed. Ang eulogeo is, dito natin kinuha yung word na eulogy. Kapag meron patay, meron nagsasalita, di ba, kung ano yung mabubuting bagay na ginawa niya. Doon nakuha ang word na eulogy. Pero Greek word is eulogeo, which means to speak well of. Yung hawak-hawak niya, he spoke well of. Sabi nga doon sa isang part, he gave thanks. There are times sa buhay natin, kung ano yung nasa ating mga kamay, hindi tayo nagpapasalamat. Hindi, Lord, bakit naman ganyan? Sabi sa tatay mo, bakit naman ganyan cellphone binigay mo sa akin? iPhone 15 na, bakit iPhone 6 pa itong nasa akin? Do not curse what is in your hand. You speak well of what is in your hand. Ano yung nasa hand natin? Most of the time, pag tinignan natin, parang kulang. Lord, kulang naman. Pero when you look up, and you speak well of what's in your hand, what started to happen? Doon sa sitwasyon. They started to what? Feed. Bigay. Di ba? As pinaupo ni Jesus Groups of 50, groups of 100. Di ba? 5 loaves and 2 fish. Napakain lahat. Hindi lang napakain, ha? Pag binasa mo yung salita ng Diyos, and when they were satisfied. Ano sabihin satisfied? Busog na. Ibig sabihin, mula sa 5 loaves and 2 fish na busog lahat. Sino kakain sa buffet dito?
Buffet. Yung mga 399, yung mga dito na mga sa ano, di ba? Kain hanggang busog. Yun yung word doon, satisfied. When they were eaten and satisfied. Di ba? Anong nangyari? After that, sabi ni Jesus sa mga disciples niya, gather the fragments. Nung nag-gather nila yung fragments, ilan yung baskets? 12. Bakit 12? Bakit hindi isa lang? Bakit 12? Presenting the disciples. Kasi 12 disciples, di ba? Tigi-tigisa sila. Gusto ng Panginoon baguhin yung pag-iisip nila na kapag kasama mo ang Diyos at yung kakaliit, katiting na piraso ng tinapay at isda para sa mapakain lahat. Ayun ang goal, di ba? Mapakain lahat. Pagkasama mo ang Panginoon, it multiplies. When God is involved, yung kaliit-liit na yan na nasa iyong mga kamay, God has the ability to multiply that. Amen. Iniisip natin, no? Parang, paano mangyayari yun? Ganun talaga, miracle. Ganun talaga. Hindi natin sukat isipin kung ano yung, alam mo yun, kung ano yung plano nasa isip ng Panginoon. But God wanted to show the disciples. At hindi lang yun, ha? Pag tinignan mo yung story, kailangan lang tumawid sa kabilang side. So, nandun sila, tapos kailangan lang maglakad. Lakad sila ng 5 kilometers. Napunta dun sa kabilang town. So, isipin nyo, bit nila yung 5 yung baskets, 12 baskets. Lord, parang bigat naman ito. Sige lang, maglakad lang tayo. Bakit? Kasi nga yung 12 disciples nila, dadalhin nila yung ebanghelyo sa iba't ibang lugar. Kailangan nilang maisip. Pagkakatiwala ni Jesus ang church, doon sa mga disciples nila, kailangan mabagong isip nila to a point that the God that we serve, He is more than enough. Amen. Amen? Amen. Di pa rin kayo convinced? Convinced. Unang miracle Fine. ni Jesus. Unang miracle, ha? Bakit hindi raising from the dead? Bakit hindi healing the sick? Bakit hindi curing the leper? Ang unang miracle ni Jesus, turning water to wine. Bakit? Ano yung aming story na to? Wedding. Wedding in Cana. So si Jesus, 30 years old siya, hindi pa siya nagsisimula ng ministry. Nandun siya kasama sa mga disciples na imbita sila sa wedding. Di ba? Ano yung story? Lumapit si Mary, sabi niya kay Jesus, Jesus, wala ng wine. Alam niyo ba, nung unang panahon, kapag naubusan ka ng wine, nakakahiya? Especially sa groom. Ibig sabihin nun, para sa groom, hindi niya kayang mag-provide. Hindi siya kayang mag-provide. Naubusan eh. It's something na dapat sakto. Ibig sabihin dapat na-provide niya. Paano siya mag-provide para sa family? Tungkol pa lang sa wedding, hindi niya kaya mag-provide. So nakakaya sa part ng groom. So lapit si Mary kay Jesus, wala na silang wine. Sabi ni Jesus, what does that to do with me? So, sabi ni Mary, sa mga servants, do whatever He tells you to do. So meron doong 6 na water pots doon. So according to purification, the Jews, tigta 30 gallons each. Dito sa Bible, 30 gallons each. 6 water pots. And sabi ni, mali yung picture na 30 gallons. Ay yung water container natin yan, alam nyo kailang gallons yan? 5. So, 5 times 6, 30. So, yung isang water pot, 30 gallons. Right? May konting math muna tayo ng konti para makita natin. 30 gallons per pot. So, kinuha, sabi ni Jesus, fill the water up to the top, up to the brim, take some, and give to the master of the feast. Siguro yung mga servants, tubig, magiging wine. Alam mo yung nasa isip na, ano kaya tumatak pa sa isip nito mga servants? Water to wine. Paano magawin ng grape, ang juice, or ang wine? Paano ginagawa ang wine? Ginagawa ang wine sa pamamagitan ng pagkuha ng grapes. Di ba? harvest mo yung grapes, pipagayin mo yung mga grapes, yung juice noon, ilalagay mo sa mga lalagyanan hanggang mag-ferment siya. Tapos, after a certain time, years, saka ka makakuha ng wine. Mas matagal na process, Mas masarap. mas masarap.
Okay? So, ano nangyari? So, siguro, nag-hesitate pa sila. Ibigay mo sa master of the feast. Parang, ano kaya ang ano? So, pag inom ng The best. normally at weddings, sabi ng ano, normally at weddings, you save the best, or you give out the best at the start of the feast. So, ibig sabihin, pag umpisa pa lang yung party, ilalabas mo yung pinaka-the best. Bakit? Kasi nga, you're putting your best foot forward. And when people have drunk, kung lasing na lahat, saka nilalabas yung cheap wine. But you have kept the best for last. So, pag tinignan natin yung story, hindi ba ibig sabihin na, sabi ni Jesus, o sige, magpakalasing kayo, napakadaming wine. Hindi ba ibig sabihin nun? Pag tinignan natin yung story, it's for the groom. Kasi nga, normally, the problem is with the groom, he cannot provide. Di ba? But Jesus stepped in. When Jesus stepped in, nagkaroon siya ng provision. If you calculate the number of bottles ng finest wine na na-produce ng 6 water pots, that's 900 bottles. Yung tigsa 750 ml. Yung mga manginginom. Ni-research ko yan. 750 ml yung typical bottle ng wine. At yung fine wine, yung mabibili na natin fine wine sa, hindi sa grocery, hindi dyan sa all home. Fine wine, nabibili yan sa mga refineries, distilleries, yung mga ganyan. Fine wine costs around, actually may pinakamahal na wine, nakita ko sa internet, $500,000 yung pinakamahal na wine. Pero yung average lang, yung nabibili mo na fine wine, yung masarap na wine, mga $600 yan. Do the math. That is $540,000 worth of wine. Iniwan ni Jesus sa kanya $540,000 worth of wine. It was able to give him the ability to provide, hindi lang para sa wedding feast, pero para sa buhay niya. He started up with provision. Ikaw, tanong natin, bakit ganon? Bakit ganyan? Bakit ganon kumilos ang Panginoon? Well, number one, it is who He is. Ganon ang karakter ng Panginoon. Ephesians chapter 1. And I'm closing. Tatapos na ako. May timer ako dito 5 minutes na. So, meron akong timer. So, Ephesians chapter 1, verse 3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus, who has blessed us. Pinapakilala ni Apostol Pablo rito, at sulat to sa taga-Efeso, blessed be the God and Father of our Lord Jesus, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Just as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy without blame before Him in love. Ephesians chapter 3, verse 20. Now all glory to God who is able. Able, meaning to say, meron siyang kakayanan. He is able through His mighty power at work within us to accomplish infinitely more than we might ask or think. Yung Panginoon na pinaglilingkuran natin ay kayang gumawa ng higit sa ating iniisip. Bakit natin siya lilimitahan? I want you to think about it. This is the God that we serve. Bakit natin siya lilimitahan? May story ako, kasi nga meron kaming construction business. Yung kapatid ko, nasa Davao siya, meron siyang gustong kunin na client. Yung tipo bang 10 times more than he can handle. So, sabi niya parang masyadong malaki. Hindi natin kaya. So half-heartedly, sabi nung isang sige, bigay mo yan. Kunin mo yan. So nag-propose sila doon. Nakuha nila. Alam mo, revelation ni Lord. Yung revelation, realization namin during that time. Bakit mo lilimitahan ng Panginoon? Bakit mo lilimitahan ng Diyos? Sabi ni Jesus sa Bible, occupy until I come. Diba? Go into all the world, preach the gospel to every creature. Go out. Labas ka. Pag lumabas ka, huwag ka mag-expect ng mali. Expect ka ng blessing ng Panginoon. So you have to understand this. The God that we serve, the God that we worship, is able to do
exceedingly, abundantly, above all we could ever ask or think. The question is, are we connected to Him? Yun ang pinakamatinding tanong. John chapter 15 says, "Abide in me and I in you. As the branch cannot bear fruit by itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me and I in him, it's he that bears much fruit. For apart from me, you can do nothing." You want to be fruitful? You want to multiply? Amen. Gusto mo maging mayabong? Mayabang ha? Mayabong. Kanino ka connected? Right. If anyone does not abide in me, he is thrown away like a branch and withers, and the branches are gathered, thrown into the fire and burned. Hindi naman ibig sabihin na pupunta ka sa impyerno. Ibig sabihin lang nun, hindi ka magagamit ng maayos kasi ikaw ay wala na silbi. Kasi hindi ka connected. Branch that are not connected, they wither, thrown to the fire and burn. If you abide in me and my words abide in you, ask whatever you wish, but it will be done to you. Gusto ng Panginoon na yung buhay natin ay kagamit-gamit sa Kanya. Basic. Itong verse na to is about God talking that we be connected to Him. Kasi He wants to do miracles to us. Amen? God wants to show His power through us. God wants us to walk not just in blessing para lang sa ating mga buhay. God wants us to walk in blessing so that we can be a blessing to others. Amen. Amen. And let's have that realization today. As we continue, di ba? Ito yung atin ipag-pray na, Lord, I want to abide in you. Amen? I want that my life be connected to you. Wala namang iba. Amen? Wala nang iba. Mula nung tayo ay tumanggap sa ng Panginoong Isus, merong purpose kung bakit tayo tumanggap sa Panginoon. Ay bakit tayo namumuhay pa ngayon. Di ba? Kasi kung ang purpose lang natin ay makarating lamang sa langit, di sana nung tinanggap mo sa Panginoon, bang, diretso ka na kagad doon. Di ba? Diba? Ako, sinusuko ko po, buhay sa iyo, Panginoon, sa iyong pangalan. Amen. Patay ka na kagad, diretso ka na doon. Hindi naman yun ang plano ng Diyos. Kaya ka nga buhay pa. Sa panahon ngayon, humihinga at nakadilat ang mga mata kasi nga may plano and purpose ang Panginoon sa buhay natin. Amen po ba? Amen. At ang nais ng Panginoon, tayo maging fruitful and tayo mag-flourish sa Panginoon. Amen? Amen. So let's pray. Panginoon, salamat po sa oras na to at sa araw na to, Panginoon. Help us, Lord God, that we be connected to you, connected to the vine. Help us, Lord God, na mabago yung aming kaisipan kung sino ka, Panginoon, sa aming buhay. Na ma-realize natin, Panginoon, Ikaw ang Diyos na higit sa lahat. Ikaw ang Diyos na nagpapala, Ikaw ang Diyos na naggagabay. Sabi sa iyong salita, you are our shepherd and we shall not lack. We shall not want. But you lead us into green pastures. You lead us into quiet waters. You restore our soul. That you make us walk in righteousness, in paths of righteousness for your name's sake. That even though we walk through the valley of the shadow of death, we will fear no evil, for you are with us. Your rod and your staff, they comfort us. You prepare a table before us in the presence of our enemies, and you anoint our head with oil. Our cup overflows. Thank you, Lord, for this day. You deserve all the glory and the honor in Jesus' name. Amen. Pwede tayo lahat tumayo saglit at awitin natin itong kanta. Purihin natin ang Panginoon. He deserves the glory. He deserves the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship
You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Hallelujah, Jesus. Once again, you deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no Hallelujah, Lord. Thank you for your presence. Thank you, Lord, that you do miracles so great. There's no one like you, Panginoon. Sa oras na ito, Panginoon, patuloy ka namin niluluwalhati at pinapasalamatan. Sa iyong mga salita na naitanim sa aming puso, nawa, Panginoon, ang aming buhay ay maiayon sa iyong salita at ikaw, Panginoon, maitaas sa bawat oras ng aming buhay. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Salamat Pastor Dan sa isang mabiyayang mensahe ng buhay na ipinagkaloob mo sa amin. Ano nga yung ating title? Title ng ating pinag-aralan? We are made to flourish. Kaya ngayong umaga, i-declare natin sa ating sarili na we are made to flourish. Hindi lang tayo magbubutas ng upuan. We are made to flourish. Praise God. So, ang lahat ba ay nabiyayaan? Palakpakan natin ang Panginoon. Ngayon naman po ay tinatawagan ko si Pastor Edgar para sa ibang mga church concern. Magandang umaga po sa ating lahat.
pagbabalita po. Gusto kong tingnan ninyo yung day by day bulletin board. Magpaalam na po tayo sa kanila. Magpaalam na po tayo sa day by day dahil tinugon yung mga panalangin ni Kuya Jeff na kapag kukuha tayo, may tutulong. Wala daw pong naitulong sa atin yan. No? Kaya, maaring Monday o Tuesday, registered na po tayo sa SEC. Ibabalik ko po sa dati. Si Jesus ang daan. Balik po sa dati. Siguro naman, alam nyo naman yung 10 verses, number 9. Sa number 9, Hebreo 12:2, ituon natin ang ating paningin kay Jesucristo na siyang pinanggalingan ng ating pananampalataya. Ibig sabihin, Christ-centered. Kung tayo pong lahat dito ay Christ-centered, sabi nga ni Pastor Don last Sunday, hindi niya tinitingnan ang church. Titingnan niyo yung napag-aralan natin ngayon, titingnan natin ang salita ng Diyos, si Kristo. Ang kailangan, sama-sama tayong magpuri, magpasalamat at nakakita po ng bisyon itong aking hiningian ng tulong. Ang bisyon niya po, ako'y naniniwala, galing kay Lord, na balang araw, diyan tayo sa Centennial, bibigyan ni Lord ng church. Palakpakan po natin ang Panginoon. So, tayo po, ang day by day, ang tawag doon, ang patakbo ng day by day, corporation soul. Ano ang ibig sabihin ng corporation soul? Walang BOT. Wala po, kaya ako lang. Kaya yung kung natatandaan nyo yung dati, if si Jesus ang daan, may board of trustees po tayo. Si Ate Lenny ang chairwoman of the board. Siyang kinuha. Kaya, dahil balik tayo sa Jesus, si Jesus ang daan, Jesus is the way, mayroon na pong BOT. Nag-meeting na po kami, nag-usap-usap, kaya lahat kami na Board of Trustee, pumirma na po para ma-register po tayo. Kaya hindi na po tayo kulurong. Registered na po kung hindi bukas, Martes ba? Or Merkulis, basta this week, this coming week. Registered na po, kaya papalitan ko na yan ng si Jesus ang daan. Maging Christ-centered po tayo. At ang napakaganda, siya po ay facilitator. Tinugunan naman yung panalangin ni Kuya Jim. Sabi niya, nung last meeting natin dito, this May 3rd Sunday, ay magkakaroon ng discipleship training. Kaya, ito na po. Siya ang facilitator. I-train tayo. Lahat tayo rito. May una siyang babanggitin, beyond success, yun po ba? At pati yung marriage couple. Marami pa. Tuturuan tayo dito. At ang sabi niya, nasa gitna tayo, Tansa and Bacoor. Sa gitna tayo, tutulong ang mga taga-Tansa, tutulong ang taga-Bacoor, lalong-lalo na sa worship team. Bubuo tayo rito ng worship team. Sayang, tinix ko si Kian, hindi dumating ngayon. Di ba third Sunday? Sabi niya, pag third Sunday, wala silang gawa eh. Kaya tinix ko. Okay, so walang problema, mag-uusap pa rin tayo. Kaya mamaya yung kabataan, kakausapin niyo ba, Kuya? Mamaya na ba? Mga 10 minutes siguro. Habang nandito yung kabataan.
Okay, so i-train po tayo. Kaya prayer na naman yan ni Kuya Jill. Answer prayer. May discipleship training na tayo. Kasi diba, yung message ni Pastor doon nung linggo, ano ang sabi? Ang disipulo dapat sundin ang utos ng Diyos, lalong-lalo na yung Matthew chapter 28 verse 19. Kaya tumayo kayo gawin yung alagad ko ang lahat ng bansa, bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Di ba yan ang sinabi ni Pastor doon? Kayo ang gagamitin. Kayo ang gagamitin ng Diyos. Kaya napakaganda, sunod-sunod. Hindi ko yan sinabihan si Pastor Dan na mag-message siya, hindi ko ugali. Kahit si Kuya Jeep, hindi ko yan ito ang i-message mo. Kasi ang akin, lead ng Holy Spirit, ang i-message dito, udyok ng Holy Spirit, hindi udyok ng tao. Hindi udyok ng tao. Kaya hindi ako nagsasabi, halika pastor, ito ang sermon mo, ito ganyan. Hindi ko gagawin yan dahil hindi ako Holy Spirit. Nakukuha po ba natin? Nandito tayo, magsama-sama. No? Diba? Sinabi kanina rin, huwag tayong grasshopper. Ano ba yung grasshopper? Lukton ba yun sa Tagalog? Huwag tayong patalong-talong, parparihoy. Basta Christ-centered tayo, ano man tayo, at tayo, napakaliit, hindi aircon, darating ang araw. Palalaguin tayo. Pwede po bang maipakita natin yung record ng... Galing po kami doon nung 15. Nandoon po kami ni Mrs. Napakalaki po, napakaganda. Kung gusto nyo ng CCF, dyan, air condition, mas malaki doon. Pero, mas malaki yung main ng CCA. No? Mas malaki. Pero ito pong ipapakita niya, 33 years pa lang po ang New Life. Kaya sila may New Life Training Center. Kung gusto nyong face-to-face, air condition, doon po kayo mag-aral. Pero mayroon din silang online. Hindi na tayo mahihirapan. So, lahat mag-a-undergo sa training. Kasi, nasubukan ko na yung walang training, walang nangyari. Kaya, dapat talaga training. Dapat talaga committed kay Lord. Di ba, binasa niya kanina? Romans chapter 12, verse 1. No? Living sacrifice. Ang buhay natin, i-sacrifice natin sa paglilingkod sa Panginoon ng kaaya-aya sa Kanya. Okay na po ba? Ipapalabas po yung main ng... Sige po. Sige. Hey, good morning po. Regarding sa announcement ni ni Pastor Edgar. So, initially, si Pastor Edgar, ayon po sa pati si Sister Lenny, ayon sa kanilang pinagpe-pray, ay ako po ay pinag-pray ko din po ito. Sabi ko nga kay Ate Lenny, last year tawag ka ng tawag. Nakikita tinatanggihan. Pati pero as we prayed, no, pinakita ni Lord sa akin kung ano yung pwedeng gawin, and at the same time, anong klaseng support ang pwede nating makuha. Kasi nga, nung tinatanong ko si Pastor Edgar, ano bang support ang nakukuha niyo sa day by day? Kasi syempre, ayaw naman namin na pumasok and guluhin kung ano yung nandyan. Papasok lang kami para makatulong. Ganun lang. So, ang ayon kay Pastor Edgar is verbal na usapan, and hindi nga ma-register yung church para maging hindi colorum. Kasi ang church kailangan naka-register. Kasi kukuha ka ng tithes and offering ng donation Kailangan ikaw may certificate of incorporation. Kasi nga, part yan ng organization So, habang pinaprocess ko sa kanila, sabi ko, okay, ganito lang kasimple yan. Since connected ako sa New Life, baka gusto nyong tignan kung ano yung operations ng New Life. And merong alabang, may bakor, merong tansa, and ako naman ay from New Life Main. Tignan nyo kung okay itong process, at
Kung okay, susuporta kami. So, magpapadala tayo ng workers to help, to train. Kasi ang pinakamalapit dito yung Tanza. Tanza, meron din sa Bacoor, pero Bacoor sa may Molino. Tapos yung main. So gusto ko lang ipakita sa inyo kung ano yung new life. Kasi baka sabihin nyo, ano naman yan? Bakit naman may mga changes? Tandaan po natin, sa buhay, okay, life is always a series of adjustments. Ulitin ko life is always a series of adjustments. Pag hindi tayo marunong mag-adjust, may iiwan tayo. Ganun lang yung kasimple. Ako po ay, I've been in business for a long time. I've been in ministry for a long time. And one of the things na nakita namin is you have to adjust. Of course, you have to pray based on the Holy Spirit. Hindi ka naman pwede basta-basta mag-pray at gusto mo lang gawin yung gusto mong gawin. Diba, Lenny, 2013, nandito tayo, nag-start na tayo. Kung gusto lang natin yung gusto natin gawin, diba, hindi tayo makakarating kung nasaan tayo ngayon. We have to realize that God is always moving us and directing us kung saan tayo malalagay. Kasi nga, sabi sa Jeremiah 33, when it comes to pag-seek natin sa Panginoon, diba? As we seek the Lord, call upon me, diba? And I will show you great and mighty things. So as leaders, you are seeking the Lord is showing to you something. Hindi natin ginagawa to kasi gusto lang natin gawin. Diba? Kasi may mga bagay na parang, ay di, kasi gusto natin ganito ka lang. Ang dami kong pag-usap sa kanila na teka, ito ba'y direction ni Lord? Ito ba'y ganito? So ang dami natin pinaprocess. Okay? Well, in fact, yung affiliation is more of dadaan din ng process.